Alright mga kaibigan, mainit na balita. President Donald Trump mga kapatid, sinindihan na. Sinimulan na ang laban, ang gera, no, laban sa Canada, Mexico at China. Ito na ba ang simula ng tuloy-tuloy na paglala ng tensyon, no, sa pagitan nitong mga bansang to mga kapatid. Ang sinasabi nating gera dito hindi yung mga bombahan ng mga armas ha. Ito yung tinatawag na tariff war. No, na kung saan nga mga kapatid nitong nakaraan nag-init ang ulo ng China at sinabi nila na kung gera ang hanap ng Amerika, tariff war man yan, trade war man yan o kahit anong uri pa ng gera yan, handa na daw silang lumaban mga tol. Pero sa pagkakataong ito, ang tatalakayin natin, ito nga sinimulan na ni Trump, no, na gera laban dito sa mga bansang to, Canada, Mexico at China. Ito ba'y makakaapekto mga tol sa ating bansa? Oo, apektado tayo rito mga tol. Mamaya pag-uusapan natin yan. Etong balitang to ay mapapanoorin natin mula rito sa Net25. No, samahan ninyo ako mga kapatid. Siyempre dapat maging aware din tayo sa mga bagay na ganito, no. So wag na natin patagalin pa mga kapatid, no. Panoorin na natin tong balitang to. Binantaan ni US President Donald Trump ang Canada sakaling gumanti sila sa ipinataw nilang taripa sa mga produkto nito. On the tariffs, is there any room left for Canada and Mexico to make a deal before midnight? And should we expect those Chinese tariffs, the extra 10%, to take effect No room tomorrow? left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. Yun na, nagpataw na siya ng taripa o dagdag buwis o tax, no, sa mga produkto ng Canada at Mexico na ipapasok sa Amerika mga tol. Nitong Martes kasi ay naging epektibo na ang 25% na taripa sa mga produktong Canada at Mexico na dinadala sa Estados Unidos habang mayroong 20% mula sa dating 10% ang ipinataw sa mga produkto naman mula China. Inalmahan ito ng mga lider ng nasabing mga bansa kung saan sinabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na kanilang papatawan din ng 25% na taripa ang nasa 155 billion Canadian dollars na halaga ng mga produkto ng Estados Unidos. So today, the United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. Bad trip dito, may kita mong bad trip si si Prime Minister. Canadians are reasonable. And No, kumbaga parang partner mo kami, closest friend mo kami, 'di ba? Kaibigan mo kami. Tapos ngayon pinatawan mo kami ng ganito. ally, their closest friend. Canadians are reasonable, and we are polite. But we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. At the moment, the U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. Gumante, no? Kumbaga pagkatapos silang tirahin mga tol, tumira sila pabalik, no? Paano ba nakakaapekto yung taripa mga tol? O syempre, halimbawa magpapasok ka ng produkto mo sa isang bansa, 'di ba? Tapos papatawan ka nila ng mas mataas na buwis. Syempre, yung presyo mo na dating halagang ganito lang, ibebenta na ngayon sa merkado ng mas mataas na presyo. O for example, parts ka pa lang, tapos kinuha yung mga raw material for example sa iyo, 'di ba? Tapos papatawan ng mas mataas na buwis, edi mas mataas ang magiging presyo mo nun. 'Di ba? So yung mga negosyante, mga tol, yung ibang mga lalo na yung mga gumagawa ng products, mga kapatid, magmamahal din sila ng ng presyo nila, yung mga finished product nila, 'di ba? So doon makakaapekto ngayon yung mga yung mga tariff na ipinapataw sa kanila. At dahil doon mga kapatid, syempre hihina ang bentahan niyan. Alam naman natin ngayon mga tol na napakahirap ang buhay. 'Di ba? O yung ibang mga negosyante pwedeng kumuha pa sa ibang mga bansa ng raw materials na kung saan walang taripa o mas mababa yung makukuha nila doon para hindi sila malugi. 'Di ba? So alimbawa ito sa Canada, no? Ang sinasabi rito ni Trudeau parang sinasabotahe daw ni Trump mga tol yung kanilang ekonomiya. Diba? Kasi alam naman natin mahalaga sa ekonomiya ng isang bansa yung mga na-export nilang goods.
'Di ba? Yung mga produkto na inaibebenta nila sa ibang bansa. Pero kung papatawan sila na mas mataas na tax, bababa yung bababa yung order, 'di ba? Hihina yung order, hihina rin yung kita nila. Starting with tariffs on $30 billion worth of goods immediately, and tariffs on the remaining $125 billion of American products in 21 days' time. Giit pa ni Trudeau, sinimulan na ng US ang trade war kaya sila'y gumaganti lamang. Binuweltahan pa nito ang akusasyon ni Trump ukol sa pagdagsa ng fentanyl sa kanilang bansa. Dagdag pa ni Trudeau na nilalayon lamang ni Trump na pahinain ang ekonomiya ng Canada para mapaanib nito ang bansa para maging 51st state ng Estados Unidos. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. It's an example of not really being able to see what it is that he wants, because even the excuse that he's giving for these tariffs today of fentanyl is completely bogus, completely unjustified, completely false. So we actually have to fold back on the one thing he has said repeatedly, that what he wants is to see a total collapse of the Canadian economy, because that'll make it easier to annex us, is the second half of his thought. Now, first of all, that's never going to happen. Sa pahayag naman ni Trump, ang reciprocal tariff na pagtatapat sa anumang ipinatupad ng ibang bansa ay magiging epektibo sa darating na April 2. So ibig sabihin mga tol, na gumante ang Canada ng taripa rin sa mga produkto ng Amerika, gaganti pa ulit ang Amerika mga tol, no? Sana hindi ito mauwi sa mas malalang awayan. Tariffs, as you know, will start a week earlier than the reciprocal, which is going to be on a couple of weeks earlier. Reciprocal tariffs start on April 2nd. And I wanted to make it April 1st, but I didn't want to go April Fool's Day because that costs a lot of money, but that one day, so we're going April 2nd. But very importantly, tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico, and that'll start. So they're going to have a tariff. So what they have to do is build their car plants, frankly, and other things in the United States, in which case they have no tariffs. Ayon naman kay Mexican President Claudia Sheinbaum, inaanunsyo niya sa susunod na araw ang tugon ng Mexico ukol sa pagsisimula ni Trump ng trade war. Giit nito na bagaman hindi nito intensyon na kalabanin ng Amerika, ay kinakailangan niyang gawin ito para ipaglaban ang interes ng mga Mexicano. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. March 9. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región. Ayon naman kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, handang labanan ng China ang ginagawang pambubuli ng Estados Unidos kung magpapatuloy pa rin ang ganitong pamamalakad ni Donald Trump. 美方如果真想解决芬太尼问题，就应该在平等、尊重、互惠的基础上，同中方磋商解决各自关切。美方如果别有所图，执意打关税战、贸易战或者别的什么战，中方将奉陪到底。 So ngayon tatlong bansa to mga tol, no, yung apektado dito sa trade war na sinimulan nga ni President Trump. Pero sabi nga ni Trump, 'di ba, ang pakay niya o ang kanyang goal to make the America rich again and great again mga tol. Pero yun nga ba ang mangyayari, no? Hindi natin alam kung ano mga magaganap sa mga susunod na tagpo. Pero tulad nga ng tanong natin kaninang umpisa, apektado ba rito ang Pilipinas, no? So dito mga kapatid sa balita,
Mula rito naman sa GMA mga tol, posibleng pagtaas ng presyo ng bilihin sa buong mundo, pinangangambahan epekto ng tariff war. Mga kapatid, panoorin natin to. Sa trade war na to, inaasahan ng tataas ang presyo ng mga bilihin, hindi lang sa mga bansa nila, kundi sa maraming iba pang bansa sa buong mundo. Bakit? Lalo na raw ang Pilipinas na maraming inaangkat na produkto sa Amerika at sa Canada. Ang Amerika, mas marami silang mga inputs na galing sa China at saka mga ibang bansa pa. So, kung mag-impose sila ng taripa doon sa mga ini-import nila sa China, tapos i-convert into finished product, tapos i-export sa ibang bansa, mas mataas ang presyo and therefore magkakaroon ng inflationary impact sa atin. So halimbawa, meron tayong binibiling mga sapatos, goods, mga ganyan, damit na galing sa Amerika. Hindi naman lahat yan galing sa Amerika mismo. Di ba? Nag-i-import sila ng mga parts sa China, di ba? O kaya sa mga gadgets, di ba? Galing sa China. So dahil nga sa taripang yun, mga tol, madadagdagan yung presyo, di ba? Doon sa pinaka-finished product. Tapos ibebenta nila sa atin, i-export nila sa atin, i-import natin sa kanila. Syempre, iba na yung presyo nun. Di ba? Magiging mas mahal na yung presyo nun dahil nga may naipatong na tax. Siyempre, babawiin ng mga negosyante yun eh. Di ba? Ganon din sa Canada, nag-i-import din tayo doon mga tol. So, yun ang magiging epekto sa atin. Nag-export din ang Pilipinas ng mga material tulad ng electronics at agricultural products na ginagamit naman sa manufacturing ng ibang bansa tulad ng China. Kung magmahal ang finished product nila sa Amerika dahil sa taripa, bababa ang demand sa mga ito at bababa rin ang binibili naman nilang raw material mula sa Pilipinas. So isa rin yan sa problema din naman natin pagdating naman sa pag-export natin dito sa China dahil ang China may binibili sa ating mga raw materials. Pero dahil nga bababa yung demand, diba? Kasi yung mga negosyante doon sa Amerika, syempre gusto rin nilang kumita. Paano nila ibebenta yan sa market kung masyadong mahal dahil nga sa mga ipinataw na taripa. So hihina yung demand ng order ng China dito rin sa atin. So dito sa parting to, apektado rin tayo mga tol. Tatamaan ang ating mga negosyante at manggagawa. Embedded in the current nature of our production system, ipinatawag natin na global value chains. Kasi magkakakonekta na yung production natin. Ang trade war posible ring makaapekto sa piso. Kung magmahal kasi ang bilihin sa Amerika, maaaring taasan ang interest rates doon para kontrahin ang inflation. Nako. Sakaling mangyari yan, sasadsad ang halaga ng piso kontra dolyar. Dolyar pa naman ang bayaran sa pag-angkat ng maraming produktong ginagamit natin sa bansa. Pagka mataas ang halaga ng dolyar kontra piso, ang ating mga inaangkat ay tataas din ang halaga pagdating dito sa Pilipinas. At marami tayong inaangkat. Pero para sa Philippine Exporters Confederation, pwedeng tayo ang mag-export sa Amerika ng mga inaangkat nila sa Canada, Mexico at China. So, ang ibig sabihin mga kapatid, tayo ang papalit doon sa Canada at saka sa China na nag-e-export sa Amerika, no? Dahil nga mataas ang tariff na ipinataw ni Donald Trump dito sa China at saka sa Canada, yung ibang mga negosyante hahanap sila ng ibang supplier, 'di ba, na mas mababa ang presyo dahil mas mababa ang tax. Ayun, hindi ginalaw. Hindi tayo makakapasok, mas mababa ang presyo natin. Yan ay Yung problema Ito problema. kung hindi patawan din ng Amerika ng taripa ang mga inaangkat nila sa Pilipinas. Naiulat kasing pinupunan na ng Amerika ang laki ng taripang ipinapataw natin sa kanilang produkto. May problema din tayo mga tol. Kasi yung ini-import natin sa Amerika, mga tol, pinapatawan din natin ng taripa. Ngayon, napupunan na rin ng Amerika. Teka, etong Pilipinas, maliit lang yung taripa nila sa atin. Bakit sila? Ang laki ng tariff nila sa atin. Diba? Paano pag pinatawan din tayo? Nasa 3.3% ang average niyan kumpara sa 1.4% lang na taripa ng Amerika sa Philippine products. Para sa GMA Integrated News. Diba? So dito makikita mo mga kapatid, diba? Parang world war na rin . Hindi nga lang siya bombahan pa, pero ang apektado naman dito, ekonomiya. Diba? Ekonomiya apektado rito, apektado mga negosyante. Siyempre, mga negosyante, kapag humina ang kita ng mga yan, apektado rin yung mga manggagawa. Siyempre, pag apektado yung mga manggagawa, apektado bawat kumakaing mamamayan. So dito mga to, lahat apektado.
Diba? Ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito nga sa sinimulang gera ni Donald Trump, mga kapatid, no? Kahit nang pinatawan niya muna rito is Canada, China, saka Mexico, mga tol. Makikita naman natin batay sa explanation kung paano tayo maaapektuhan dito sa Pilipinas. No? So pwede ka magbigay ng iyong komento. Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.